Alright mga amigos, opisyal na pong ipinag-utos ng World Boxing Organization o WBO ang isang mandatory title defense para sa Unified WBO and IBF Junior Lightweight Champion na si Emmanuel Baquero Navarrete laban sa ating pambato na si Charlie Suarez. Ang kautosang ito ay bunsod ng pagdanais ng organisasyon na bigyang linaw ang kontrobersyang namagitan sa dalawa noong nakaraang taon at matupad ang obligasyon sa 130-pound division. Ayon sa pahayag ni WBO President Gustavo Olivieri sa kanyang opisyal na X account, nagkaisa ang WBO World Championship Committee na simulan ang formal na negosasyon sa pagitan ng kampo ni Navarrete at Suarez. Binigyan ng organisasyon ang magkabilang panig ng 20 araw upang magkasundo sa mga detalye ng laban, kabilang ang hatian sa premyo, petsa at ang lugar kung saan gaganapin ang bakbakan. Binigyang diin ng WBO na sakaling mabigo ang dalawang kampo na makabuo ng kasunduan sa loob na itinakdang panahon, otomatikong isa sa ilalim ang laban sa isang first bid proceeding na may panimulang halaga na $150,000. Ang utos na ito ay nag-ugat sa kontrobersyal na unang sagupaan ng dalawa noong May 2025 sa San Diego. Matatanda ang unang idineklarang panalo si Navarrete sa pamamagitan ng technical decision matapos itigil ang laban dahil sa sugat sa kanyang kilay na itinuring noong accidental headbutt. Gayunpaman, binago ng California State Athletic Commission ang desisyon at ginawa itong no contest matapos mapatunayan sa replay footage na ang sugat ay sanhi ng isang legal na suntok mula kay Suarez. Dahil dito agad na iniutos ng WBO ang isang rematch, ngunit pansamantala itong naantala upang bigyang daan ang unification bout ni Navarrete laban kay Eduardo Sugar Nunez nitong unang bahagi ng Marso. Matapos ang dominanting panalo ni Navarrete laban kay Nunez kung saan naisakatuparan niya maging Unified World Champion, wala na umanong dahilan para hindi harapin ang kanyang mandatory challenger. Si Suarez na isang 2016 Olympian at may malinis na kartadang 18-0 bago ang kanilang unang laban ay matagal nang naghihintay ng pagkakataong ito upang patunayan ang kanyang galing laban sa tinitingalang Mexican fighter. Mainit naman ang naging pagtanggap ng boxing community sa desisyong ito, kung saan maraming fans ang nagsasabing ito na ang tamang panahon para sa hustisya kay Charlie Suarez. Sa iba pang balita, inalala ni WBA World Welterweight Champion Rolando "Rolly" Romero kung paano siya tinulungan ni Floyd Money Mayweather noong mga panahong hindi tiyak ang kanyang kinabukasan at tila walang patutunguhan. Ipinaliwanag ni Romero na bagamat hindi na siya bahagi ng Mayweather Promotions ngayon, pero ang impluwensya ng dating undefeated champion ay naging pundasyon ng kanyang buong karera. Ayon kay Romero, iniligtas daw siya ni Mayweather noong mga panahong wala siyang matirahan. Si Mayweather din daw po ang dahilan kung bakit naging malapit ulit siya sa Diyos. Nagsimula ang kwento ni Romero at Mayweather noong 2017 nang ang boksingero na ngayon ay mayroon ng 3 world titles ay dumadaan sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Walang tirahan at walang direksyon. Ayon sa kanyang mismong mga salita, si Floyd ang kumupkup sa kanya at nagbigay ng pagkakataong magsanay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang sumunod dito ay isang karerang nagdala sa kanya upang makaharap ang mga malalaking pangalan gaya ni Gervonta Tank Davis, Ryan Garcia at Isaac Pitbull Cruz at makasungkit ng mga titulo sa iba't ibang timbang. Ani Romero, "I am no longer with Mayweather Promotions, but everything that Floyd has done for me, man, I appreciate everything he has done. Every little thing that he has done for me, and in reality, Floyd saved me when I was homeless and he doesn't even realize it. It was July 31, but in reality, it was the early morning of August 1, 2017, and yes, he saved my life. In reality, he is the reason why I approached God again. He had a great impact on that too. He doesn't even realize it, so may God bless Floyd always." Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka